Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ng inyong mga intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong oras na ito, atin pong laging alalahanin ang mga taong malapit sa ating Panginoong Hesus. Sila ay ating ipagdasal at kay Santo Padre Pio ang mga may sakit. Lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan. Maaring sila ay nawawalan na ng pag-asa. Maaring sila ay nawawalan na ng pananampalataya. At sa pagitan ng ating dasal, malaki ang magagawa nito para sila'y muling maging matibay sa kanilang pagkapit sa Panginoon sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Ipinagdarasal din po natin ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pagitan ng ating live streaming kasama yung ating mga overseas Filipino workers. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging kahinaan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, ka namin, ka namin, nasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patnubay at patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin ang hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian ay tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa.
dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Itong nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa umanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal, na lubhang kinalulugdan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbabagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsalita pa siya ng liliman o nagsasalita pa siya ng liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak at lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, tumindig kayo. Sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalo na po yung mga deboto ni Santo Padre Pio na nakatutok mula sa kanilang mga tahanan, sumusubaybay sa atin sa radio, or nanunood sa kanilang mga Facebook account. At yung mga may sakit na nag-aalay ng kanilang karamdaman. At mga overseas Philippine workers na malayo sa pamilya para sa kinabukasan ng kanilang mga anak.
at sa inyong lahat na naririto po sa Pambansang Dambana, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo natin ngayon, katulad ng ating ipinagdiriwang na kapistahan, ay tungkol sa transfiguration ng ating Panginoong Hesus sa bundok ng Tabor. Ayon sa kwento, umakyat si Jesus kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Doon nagbago ang kanyang anyo. Nagningning ang kanyang mukha na parang araw at naging puting-puti ang kanyang damit. Kapag nababasa natin ito, naiisip natin ang liwanag at gloria ng Diyos. Sabi ni Pedro, Panginoon, mabuti pa'y magtayo-tayo rito ng 3 tolda. Masaya kasi kapag ganoon, hindi po ba? Masarap manatili sa tuktok ng bundok na walang problema. Sakit o lungkot. Pero mga kapatid, bakit ipinakita ni Jesus ang kanyang banal na liwanag bago siya pumunta sa Jerusalem para ipako sa krus? Ang dahilan niya ay dahil alam na Panginoon na darating ang madidilim na araw sa kanyang mga alagad. At hindi lamang sa kanyang mga alagad, pati sa atin bilang kanyang mga tagasunod. At dahil dito, kinakailangan ng mga alagad at natin ng isang patikim ng liwanag upang magkaroon sila at tayo ng pag-asa kapag dumating na ang dilim ng Biyernes Santo. Para sa nanonood na may mga karamdaman, maaari pong nararamdaman ninyo na parang nasa madalim na lambak ng pagdurusa. Masakit ang katawan, nakakapagod na ang gamutan, at nakakaiyak minsan na meron kang pangangailangan pero hindi mo maramdaman ang tulong ng inyong mga kasamahan. Pakiramdam mo, nag-iisa ka. Ganon din para sa ating mga OFW. Baka na nararamdaman ninyo na ang lamig at dilim ng kalungkutan sa ibang bansa. Ang lungkot na wala ka sa piling ng anak mo kapag may sakit siya. O ang pagod na kailangan mong itago sa video call para lang hindi sila mag-alala. Mga kapatid, kasama na kayong naririto ngayon, tandaan po natin ito. Ang pagbabagong anyo o ang transfiguration ay hindi lang nangyari kay Jesus sa bundok noong araw. Nangyayari rin ito sa buhay natin ngayon. Nang si Santo Padre Pio ay nagkaroon ng mga sugat ni Kristo, naghihirap siya, nasasaktan siya, nalulungkot siya. Pero sa kabila nito, ang liwanag ng Diyos ay nagningning dahil inialay niya ang mga dugo para sa kaligtasan ng iba. Bawat sugat niya ay naging bintana ng awa ng Diyos. Mga kapatid, ang sakit, lungkot, at pagtitiis bilang magulang, bilang anak, bilang kaibigan, bilang Kristiyano, bilang OFW, ay may kabuluhan. Kapag inialay ito sa Diyos, ang krus ay nagiging liwanag. Hindi natin agad mababago ang kalagayan, pero pwedeng baguhin ang paraan ng pagdadala ng mga krus natin sa buhay. Sa pagtuto kay Jesus, nagiging masigla ang bawat sakripisyo. Nagkakaroon ng kabuluhan. Gaya ng paalaala ng Ama sa ulap, ito ang minamahal kong anak. Siya
ang inyong pakinggan. Pagkatapos, nang matapos na si Jesus at takot ang mga alagad, nilapitan niya sila, hinawakan at sinabi, "Tumayo kayo, huwag matakot." Yan din ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, sa iyo ngayon, habang nakahiga ka sa iyong kama, o habang nag-iisa ka sa iyong kwarto sa ibang bansa, at nalulungkot at nag-iisa. I am touching you right now. Stand up and do not be afraid. Mga kapatid, huwag tayong magtayo ng tolda sa ating mga takot at paghihirap. Ang hamon sa atin ng kapistahang ito ay maging liwanag ka sa dilim ng iba. Kung may sakit ka, maging liwanag ka sa pamamagitan ng pananampalataya at pagdarasal para sa iba. Kung OFW ka, maging liwanag sa pamilya mo sa tapat na pagmamahal at pag-asa. Kapag nakakakita tayo ng taong nalulungkot, kapag nakakakita tayo ng taong nag-iisa, huwag silang iwan, lapitan, hawakan, tulungan, at ipadama ang liwanag at pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan natin. Manalig ka. Baka nasa gitna ka man ng dilim ngayon, ang Biyernes Santo ay laging patungo sa muling pagkabuhay. May katapusan ang lahat ng pagdurusa. Sabi nga, sa kasabihan, behind the cloud or the clouds is the sun that shines. Santo Padre Pio, ipinalangin mo kami. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang Kapulit-pulit ka, Diyos, ang lumikha sa sanlibutan. Sa iyo ang kagandahan na narito. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkain ng bibigay mo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para mag-iinumin nagbibigay ng Holy Spirit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparab nawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan.
Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilalahad niya sa kanyang sambayanan ang magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalan na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, muli kanyang pinasalamatan. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay sanawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-4, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayun at ipayang, kanyang pagkalinga tabang, isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng